Hindi! Hindi pwede yon! Hindi to patas! Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan. Baka nakakalimutan mo. Sa'yo na mismo nang galing na kapag pakiramdam mo'y niloloko ka ng isang tao, lolokohin mo rin siya at paglalaroan para makaganti ka sa kanya. Hindi ba't yun ang mindset mo? Nilalait-lait at niyayabangan mo pa nga kami dahil sa baluktot mong paniniwala. Ano ngayon ang pakiramdam na ikaw ang inunahan namin dahil lolokohin mo rin lang kami? Anong lasa ng sarili mong lason, Sheena? Hindi! Mga walang hiya kayong lahat! Pinagkaisahan niyo ako! Hindi ko matatanggap to! Pues mag-empake ka na ngayon din kung ayaw mong palalain pa namin ang sakit mo. Saka hindi lang pala yan ang kasalanan mo. Balak mo rin palang lasunin si Tatay Samuel. Bakit mo ginagawa yun? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Kayo ang may kasalanan sa kanya! Huwag mong gawin dahilan yan. Dahil kami, hindi namin kailanman nilason si Tatay. Eh ikaw! Napakasama ninyo! Humanda kayo! Taon 2016. Nueva Ecija. 3 araw na lamang bago umalis si Sheena. Nakahanap na siya ng bagong trabaho, kaya naman isa-isa niya nang binibisita ang mga kakilala at kaibigan para magpaalam sa mga yon. Isa sa kanyang mga pinuntahan ang bahay ng matalik na kaibigan na si Dennis, na naging kaklase pa niya mula noong sila ay high school. Kaya naman kabisadong-kabisado na nila ang isa't isa at alam na rin ng lalaki ang lahat ng itinatago na baho ng dalaga. Asan na yung hinihingi ko? Eto na. Isang patak lang daw kada putahe ha, para hindi magkaroon ng masamang epekto. Saan pala galing to? Sino nagtimpla? Galing yan mismo dun sa mambabarang nakakilala ng lola ko. Buti na lang, naabutan pa namin, pabalik na sana yun sa Sikihor. Siya rin mismo nagtimpla niyan, mabisa raw ang gamot na yan na pampasarap ng pagkain. Nasubukan mo naman na ba kung gumagana nga? Naku, syempre, pati nga si nanay, gulat na gulat sa akin eh. Alam naman nila na hindi ako marunong magluto, pero nung pinatikim ko sa kanila yung niluto kong adobo na kulang-kulang naman sa sahog, nasarapan din ang mga yun. Siya, sige. Itatago ko na to, ha? Kailangan ko pa naman to para sa trabahong papasukan ko. Nakuha kasi akong kusinera eh. Mayaman daw yung magiging amo ko, kaya dapat lang na mapahanga ko sila sa mga luto ko para mahirapan silang kumuha ng kapalit. Nako, ikaw na talagang dakilang maldita. Sinasabi ko sa iyo ha, sobrang epektibong gamot na yan na pampasarap. Nagulat nga rin ako eh. Kahit hula-hula lang yung pagluluto ko ng adobo, pati ako nasarapan talaga sa lasa. Ibang klase ang gamot na yan na galing sa mambabarang. Dami nga nung alam gawin eh. Mula sa pagbibigay ng sakit hanggang sa mga gayuma. Pati sa pagpapasarap ng lutuin meron siya. Ang galing, di ba? Hayaan mo, kapag nakaipon na ako, dadalhan kita ng maraming pasalubong dito, pati yung lola mo. Tapos siya na rin ang bahalang magbigay dun sa mambabarang na sinasabi niya. Lalo na kapag napatunayan kung epektibo talaga to. Humanda kayo sa dami ng ipapadala ko. Aba, gusto ko yan. Saan ka nga pala ulit magtatrabaho? Sa Nueva Ecija. Ha? Medyo malayo nga pala. Kaya pala ganun ka nalang magpaalam sa amin. Grabe ah. Akala ko pa naman dito ka lang din sa Bicol mamamasukan. Paluson ka na pala. Diyos ko naman, kung dito lang din ako sa Bicol, bakit pa ako magpapaalam ng ganito? Sira ka talaga. Basta chat-chat na lang muna tayo habang wala pa ako ha. Basta wag mong kalilimutan yung sinabi ko ha. Isang patak lang ang kailangan para umepekto. Huwag mong damihan dahil baka sumakit naman ang mga tiyan ng mga yun. Oo, alam ko na yan. Pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis, hinatid pa siya sa airport ng kanyang ina kasama ang 2 kapatid. Hindi na nakasama si Dennis dahil may pasok yon sa trabaho. Pagkalapag naman niya sa Maynila, ilang oras din ang kanyang itinagal sa biyahe bago siya nakarating sa kanyang destinasyon. At mula roon, sinundo na siya ng mag-asawang Rona at Dolfo, ang kanyang magiging amo. Good morning po, ma'am. Good morning. Ikaw na ba si Sheena Villarreal? Ay, ako nga po, at wala na pong iba. Kahit tumingin kayo sa paligid, ako lang ang makikita niyong maganda. Ay, oo nga naman. Grabe, may pagkakwela ka pala, no? Siguradong magugustuhan ka ng mga kasama namin sa bahay. Ay, wow! May makakasama pala ako? Gwapo po ba?
Joke lang po yun. Actually, meron kaming isang kasambahay. Siya ang nakatoka sa paglilinis. Tapos meron din kaming houseboy. Siya naman na nakatoka sa maintenance at mabibigat na gawain. Tapos may isa rin kaming family member, ang tatay ko, at siya naman ang magiging Lolo Samuel mo. Bedridden na nga pala siya at yung kasambahay rin namin ang kadalasang nag-aalaga sa kanya. Ay, gusto ko yan. Marami tayo sa bahay para masaya. Naku, tama ka dyan. Ngayon pa nga lang ay ang saya na namin dahil nandito ka na. O siya, sige, sumakay ka na sa kotse at nang makauwi na tayo sa bahay. Pagkarating nila doon, ipinakilala na siya sa katulong na si Grace, pati na rin sa houseboy na si JR. Saka siya inilibot na mag-asawa sa bawat sulok ng bahay. Hindi yon kalakihan gaya ng kanyang iniisip. Pansin niya na simple lang ang ayos at disenyo ng bahay, bagamat malaki yung tingnan sa labas. Maging ang pananamit ng dalawa ay simple lang din, pero malinis sa paningin. Kung hindi lang dahil sa magandang sasakyan, hindi niya maiisip na mayaman ang mag-asawa sa unang tingin. Ganoon lang kasimple sina Dolfo at Rona. Mukha rin silang mabait at madaling pakisamahan. Kaya naman lihim na natuwa si Sheena. Simula pa lamang kung ano-ano na ang kanyang naiisip na balak gawin. Unang gabi pa lamang, kausap niya na sa video call ang kaibigan na si Dennis. O, kumusta naman ang unang araw mo dyan? Pasuko ka na ba? Anong pasuko? Si Raulo. Ang saya nga dito eh. Sa sobrang bait ng mga amo ko, parang madali lang silang utuin. Kaya nga pakiramdam ko, ang dami kong magagawa. Mukhang naka-jackpot ka ngayon dyan ah. Daig mo pang tumama sa loto. Eh sino ba naman ang hindi jackpot dito? Mababait na amo, malawak ang bahay, tapos may sarili pa akong kwarto. Kaya lang pakiramdam ko, parang sobra-sobra yung ganda ko sa bahay na to. Hindi ko akalain na napakasimple lang pala ng tirahang mapapasukan ko. Akala ko pa naman, makakakita na ako ng malamansyon at kumikinang ng mga pader o gamit dito. Natural, probinsya pa rin naman yung pinuntahan mo eh. Hindi naman Maynila yan, kaya huwag ka maghanap ng ginto at kumikinang dyan. Alam ko, pero hindi rin naman yun ang habol ko eh. Tamang-tama lang talaga lahat ng meron sa bahay na to. Mas madali ko magagawa ang mga plano ko. Nga pala, Sheena, itatanong ko lang ulit ha, pang ilang bahay na ba yung napasukan mo? Pangatlo na siguro to. Yung una, saan nga yun? Nung una dyan sa atin sa Bicol, dun sa pamangkin ni Aling Bebang. Sumunod naman dun sa Cebu, at ngayon dito naman ako sa Nueva Ecija. Pero alam mo, mukhang dito na talaga ako magtatagal kasi iba yung vibes dito eh. Parang andaling paikutin talaga ng mga tao rito. Bukod kasi sa mga amo ko, sobrang bait din nung maid tsaka nung houseboy nila. Para bang kayang-kaya ko silang paikutin lahat. Ay nako, ano bang bago? Eh kami nga rito nagagawa mong paikutin eh, pati sarili mong magulang. As if naman hindi kayo nakikinabang no? Dahil sa ginagawa ko, ang dami ko namang naiuuwing pasalubong sa inyo. Pero seryoso, mukhang mas magtatagal talaga ako rito at mas marami ako mananakaw. Doon kasi sa mga unang napasukan ko, medyo 50-50 yung swerte ko eh. Doon sa una, tiba-tiba nga ako pero napalayas naman agad. Sa pangalawa, medyo masungit at istrikto yung amo ko, kaya konti lang ang nakuha ko. Pero dito, mukhang marami ako mapapakinabangan. Pero syempre, kikilalanin ko muna silang lahat para malaman ko rin kung paano ko sila paiikutin. Ay nako, ikaw talaga Sheena. Ikaw na. Wala nang tatalo sa'yo. O sige, good luck na lang dyan ha. Hihintayin ko yung mga pasalubong na sinasabi mo. Sana lang may ma-arbor kang magagandang damit dyan para naman may bago akong pamporma. Naku, tamang-tama. May gwapong houseboy kami rito at malaki ang katawan. Tapos mukhang magaganda rin yung mga damit niya. Sige, hayaan mo. Makikipag-close din ako sa kanya para malaman ko kung paano ko siya makukunan ng damit. Sa'yo yung damit, akin yung ano niya. Ay nako, bahala ka nga dyan. Bye na, kakain na ako. Naging masaya ang unang linggo ni Sheena sa kanyang pinapasukan. Hindi tulad sa mga nauna niyang pinagtrabahuhan. Doon, pagluluto lang ang kanyang trabaho. Siya ang nakatoka sa kusina at pagkain nilang lahat. Sa gawaing bahay, sa pagluluto siya pinaka nadadalian, pero hindi rin siya eksperto sa bagay na yon.
May lasa naman ang kanyang luto pero hindi yun espesyal. Parang simpleng putahe lang na pang-araw-araw ang dating. Pero dahil sa tulong ng gamot na meron siya ngayon na galing daw sa isang mambabarang, nagawa niyang pasarapin ng sobra ang kanyang mga niluluto. Kaya naman, puring-puri siya ng mga amo at kasama niya sa bahay. Akala nila eksperto siya sa pagtitimpla ng kahit na anong lutuin. Tuwan-tuwa naman si Sheena dahil epektibo ang isang patak ng gamot na yon. Nabibigyan nito ng tamang lasa ang lahat ng putahing lutuin niya kahit iba o mali ang paraan ng pagkakaluto. Isang araw, muli silang nag-video call ni Dennis at ibinalita niya yon sa kanyang kaibigan. Grabe, totoo nga. Epektibo nga talaga tong gamot na pampasarap. Piruin mo, gustong-gusto nilang luto ko. Dahil dito, nakakuha pa ako ng teknik para makakupit. Araw-araw kasi binibigyan ako ng budget para sa pagkain at ako na rin ang namamalengke. Pero ang ginagawa ko, hindi ko na binibili lahat ng mga sahog. As in, kulang-kulang yung mga ingredients na ginagamit ko. Pero dahil dito sa binigay mo, sumasarap pa rin. As in, sobrang sarap talaga, ha? Pati sila nagulat at laging napaparami ang kain. Pero wala silang kaalam-alam na kulang-kulang yung sahog, kaya yung kalahati ng budget, nabubulis ako. Wow, grabing scam yan Big time! Big time ka dyan. Anyway, aalis na pala ako at mamamalengke ulit ako sa bayan. Mamayang gabi na tayo mag-usap, ha? Busy na ulit akong rumampa dito, eh. Sige lang, rumampa ka ng bongga dyan hanggang sa pumaldo ka. Paalis na sana ang dalaga nang bigla niyang marinig ang boses ng among babae. Paglingon niya doon, nasilayan niya sa pinto si Rona. Ngumiti yun sa kanya at lumapit. Sheena, bago ka umalis, ibulsa mo muna to. Ha? Ano po yan, ma'am? Langis ito na may halong orasyon. Lahat kami rito ay may ganito tuwing lumalabas. Para saan po ba ito? Protection laban sa masasamang elemento? Hindi lang sa masasamang elemento, para na rin sa mga mangkukulam at mambabarang. Kapag may ganong mga nilalang sa paligid mo, iinit ang bote ng langis na ito. Kapag naramdaman mong uminit sa bulsa mo, lumayo ka agad sa lugar na kinalalagyan mo. Pag wala na yung init, ibig sabihin, wala na rin ang mambabarang sa paligid mo. Ha? Mambabarang? Bakit naman po? Saka, di ba para sa mga aswang lang yung ganyan? Meron din po pala sa mga mambabarang. Oo, sa mga aswang kasi kumukulo naman yung langis kapag malapit sila. Pero sa mambabarang o kaya ay mangkukulam, umiinit kapag nagmamasid sila sa paligid. Kalat kasi ngayon sa lugar namin yung mga mambabarang na nagpapanggap na pulubi. Pati yung mga nagkukunwaring uuwi raw ng probinsya pero wala namang pamasahe. At kapag hindi mo sila binigyan, papatawang kanila ng barang. Kahit hindi kanila kilala, kayang-kaya kanilang barangin oras na mahawakan o matitigan ka lamang nila. Kaya kailangan natin itong lahat tuwing tayo ay lalabas. Kung kalat pala sila dito sa inyo, bakit ngayon nyo lang po ako binigyan yan? Hindi ba dapat last week pa? Ang totoo kasi niyan, kagabi lang binalita sa akin ng mga kakilala ko na nagbalik na naman daw yung pamilya ng mga mambabarang dito. Namataan na naman daw sila sa kung saan. Ilang taon nang tahimik ang aming lugar, pero bumalik na naman daw sila at meron na naman daw nakitang biktima sa ibang bayan. Kaya mabuti na yung nag-iingat dahil hindi natin alam kung kailan natin sila makakasalubong sa daan. Ganun po ba? Ibang klase? Akala ko pa naman wala nang ganun dito sa Luzon. Seryoso? Napapadpad na rin ang mga mambabarang dito? Hindi na sila nakatira sa mga liblib na lugar sa probinsya? Hanep, ha? Sa panahon kasi ngayon, pati ang masasamang elemento nakakasalamuha na natin. Sumasabay sa makabagong pamumuhay ng mga tao. Katulad dito sa amin, nung mga nakaraang taon lang, biglang dumagsa yung grupo ng mga pulubi na may alam sa pangkukulam o pambabarang. Doon pa lang daw sa probinsyang pinanggalingan nila. Nagpapaturo at nag-aaral na sila ng ganoong kakayahan. Para pagpunta rito, pwede nilang gamitin yon upang takutin ka hanggang sa makuha nila ang kanilang gusto.
Yung iba nga rito ay nagbabanta na papatawang ka ng barang kapag hindi ka nagbigay ng halagang hinihingi nila. At dahil nga sobrang dami nila, halos wala na kaming pangontra sa kanila maliban lang dito sa mga bote ng langis na nagsisilbi naming signal kapag sila ay nasa paligid. Kaya kami na lamang ang lumalayo para makaiwas. Grabe naman pala yon. Alam nyo, ma'am, dun sa amin sa Bicol, marami ring kwentong kulam at aswang, pero wala namang kaming kilalang gumagawa ng ganong modus. Hindi naman kasi pare-pareho ang mga lugar, lalo na sa panahon ngayon. Kung dati nagtatago pa sa mga tao mga nilalang na ito dahil ayaw nilang magambala, ngayon sila na ang lumalapit at nakikihalubilo sa atin para makahanap ng biktimang mahuhulog sa kanilang patibong. Kaya naman yung ibang kriminal o mandurukot na gumagala rito, madalas may alam na rin sa pangkukulam at yun ang ginagamit nila para manakit at manlamang sa mga tao. Kaya dapat talaga triple na ang pag-iingat dahil tumitindi na ang masasamang loob ngayon. Kaya pala. Salamat po rito sa langis, ha. Sige po, aalis na ako para makapagluto na agad ako ng tinola. Yun kasi ang request ni Sir Dolfo kanina bago siya umalis eh. Habang nagluluto ng pananghalian, palihim na lumingon si Sheena sa paligid. Nang makitang abala ang lahat ng mga kasama, doon niya inilabas sa bulsa ang gamot na galing sa barang at ipinatak sa kumukulong sabaw ng kanyang nilulutong ulam. Kulay pula ang gamot pero agad na nawala ang kulay matapos humalo sa sabaw. Gaya ng lagi niyang ginagawa, isang patak lang, sapat na para maging masarap ang lutuin. Sa pagsapit ng tanghalian, naparaming muli ang kain ng kanyang mga amo dahil sa taglay na sarap ng tinolang kanyang inihain. Halos mamula muli sa kilig ang kanyang pisngi dahil sa papuri ng mga yon. Pati ang houseboy nilang gwapo at malaki ang katawan ay sumandok pa muli ng kanin dahil sobrang nagustuhan ang kanyang iniluto. Tuwang-tuwa si Sheena na isahan na naman niya ang kanyang mga kasama sa bahay. Sheena, ano bang sikreto sa napakasarap na tinolang ito? Sa lahat ng natikman ko ito na yata ang pinakamasarap. Mas masarap pa sa luto ng asawa ko. Aray ko naman, ang sakit nun ha. Pero totoo yon, ang sarap nga ng pagkakaluto mo, Sheena. Minsan ay ituro mo naman sa akin. Likas na po talaga sa pamilya namin na magaling sa kusina. Ay siya nga pala, may inutos ako kay Grace kanina kaya wala siya dito ngayon. Pagkatapos mong kumain, pwede bang ikaw munang magpakain kay Tatay Samuel? Itayo mo na lang siya sa kama tapos iupo mo rin sa wheelchair kung gusto niya. Naku, wala pong problema dyan, ma'am. Kasado na po yan. Pagkatapos noon, naghatid na siya ng pagkain sa kwarto ng matanda gamit ang tray. Lumingon yun sa kanya at napangiti rin nang makita ang matamis niyang ngiti. Magandang umaga po, Lolo. Ako nga po pala ulit to, si Sheena. Wala raw po kasi yung nag-aalaga rito sa inyo eh. Baka mamayang hapon pa makabalik. Ako muna maghahatid ng pagkain niyo rito, ha? Ay, taga saan ka nga ulit, Iha? Taga Bicol po. Ay, ang layo mo pala. Kumusta naman ang unang linggo mo rito? Ayun, masaya naman po. Sigurado ka ba? Sana lamang ay magtagal ka. Yung kasing ibang mga kinuha ni Rona noon, taga malalayong probinsya rin gaya mo. Kaso lamang ay ilang buwan lamang ang itinatagal. Naho-homesick siguro kaya umuwi rin kaagad. Kaya nga sabi ko sa kanila dapat sa malalapit na lamang sila kumuha. Ay nako, wala po kayo magiging problema sa akin. Kung sila gustong umalis, ako naman kabaliktaran. Gusto ko nasa malayong lugar ako gaya po nito dahil mas nag-e-enjoy ako kapag malayo sa pamilya ko. Ay, ganun ba? Bakit naman? Kasi buong buhay ko nasa bahay lang po ako lagi eh. Bahay, eskwela, bahay ulit. Yun lang lagi ang inaatupag ko. Kaya mula nung makapagtrabaho na ako at nagsimula ng mamasukan bilang kasambahay, pinili kong sa malalayong lugar na lang para makakita rin ako ng bagong environment. At syempre, bago pong kultura. Sa ganung paraan po kasi ako sumasaya at ginaganahan eh. Mas komportable ako kapag nasa malayo ako tapos nagpapadala na lang ng pera sa pamilya ko buwan-buwan kesa pumasok araw-araw.
araw tapos uuwi rin sa boring namin bahay gabi-gabi. Grabe ka. Nakakatuwa ka naman mag-isip, pero nauunawaan kita. Grabe, nakakatuwa ka pala, no? Halika nga rito. Ay, sige po. Tamang-tama. Itatayo ko na rin po kayo para makakain na kayo. Kailangan nyo nang kumain lalo't ako nagluto nito. Ay, talaga ba? Mukhang masarap pa. Baka hindi nyo pa po alam. Ako nga pala ang bago nyong kusinera. Ngayon lang tayo nagkausap dahil si Ate Grace yung laging nagpapakain dito sa inyo, no? Pero ngayon, ako muna dahil inutusan siya ni Ma'am. Kaya ngayon ko lang din may papatikim ng personal sa inyo itong luto ko. Aba, sige, tikman nga natin. Abay, masarap nga. Grabe, parang nagbalik yung sigla ko sa pagkain na. Mapaparami yata ang kain ko ngayon. Ay, dapat lang po. Damihan niyo pang kain para lumakas na kayo ulit at makalakad na. Lagi na siguro kayo naiinip dito, ano? Namimiss niyo na sigurong maglakad at makalabas gaya ng dati. Ay, iha. Tama ka dyan. Miss na miss ko na rin talaga ang makalabas. Pero sa katunayan, nakakalapas din naman ako minsan. Naka-wheelchair nga lang at tulak-tulak pa ni Grace. Iba pa rin yun dati na wala pa akong sakit. Kung saan-saan ako nakakarating. Mahilig kasi akong maglakbay. Ay, ganun po ba? Pareho po pala tayo. Ako, travel din talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, sinasanay ko ng sarili ko na kumuha ng trabaho sa malalayong lugar. Yung talagang malayo sa amin. Kasi gustong-gusto ko yung pakiramdam na bumibiyahe at nakakasalamuhan ng mga bagong tao. Alam mo, sa sobrang sarap ng luto mo, parang gusto kong magpalakas ulit para makapaglakad tayo minsan sa labas. Parang ang sarap mong kasama habang naglalakad Pareho lang pala tayo na mahilig din sa malalayong lugar. Madali rin kasi akong mainip sa loob ng bahay. Wala nga lang ako magawa dahil may sakit na ako sa paa. Kaya po ubusin niyo yan. Damihan niyo lagi ang kain para makabawi agad kayo at makalakad na. Suportado ko po kayo dyan, Lo. Pagsapit ng hapon, pagkatapos niya magluto ng merienda para sa lahat, inilabas niya si Lolo Samuel. Gamit ang wheelchair noon, nagpahangin sila sa likod bahay sa may hardin. Pasensya na, Lo. Alam kong gustong-gusto niyo makalabas, kaso hindi talaga ako pinayagan ni Ma'am Rona kanina Nagbabalik na naman daw kasi dito sa lugar yung pamilya ng mga mambabarang, kaya bigla siya naghigpit. Ewan ko ba, last week wala namang ganun Nagulat nga rin ako dahil kanina bigla siya nagsabi sa akin, tapos binigyan niya ako ng langis. Ay nako, totoo yun, iha. Marami talaga sa mga pulubi at namamalibos dito, galing sa ibang probinsya na may alam sa kulam. At kapag hindi mo sila binigyan, papatawan ka agad nila ng sakit at kamalasan. Minsan, harap-harapan pa nilang sasabihin yun sa'yo dahil alam nila na hindi ka maniniwala. Pero magugulat ka na lang dahil pagka-uwi mo ay mangyayari na. Talaga po? Nakakatakot naman. Ang masaklap pa dyan, pahihirapan ka rin daw nila. Unti-unti ka nilang paglalaruan hanggang sa mapilitan kang lumapit sa kanila para magmakaawang gumaling. At kapag hindi ka pa rin nagbigay sa kanila ng malaking pera, doon ka papatayin sa barang o kulam. Ganoon ang kanilang modus hanggang ngayon. Hindi na patalim ang hawak nila, kundi manika at karayom. O minsan insekto pa na uutusan nilang sumunod at kumagat sa'yo kapag hindi ka nila nagustuhan. Ay, grabe naman po. Hindi ko alam na ganito pala nangyayari dito. Sa amin, marami rin namang masasamang loob pero hindi naman po ganon. Sigurong kinatatakutan lang sa amin kung paranormal ang pag-uusapan, mga engkanto. Malapit po kasi kami sa gubat at marami rin nagkakasakit doon, lalo na kapag nag-iingay sila o kaya pumuputol ng mga bagay sa kalikasan. Yun ang pinakamatindi naming kalaban doon, ang mga espiritu ng kalikasan mismo. Ay, hayaan mo. Hindi rin naman sila kadalasan nagtatagal dito. Kapag alam nilang wala nang lumalapit sa kanila at kapag wala na silang tao na matititigan o maahawakan, kusa rin silang umaalis at lumilipat sa ibang lugar. Sana nga lang mamulat na ang mga mata ng mga tao dito at hindi na sila mahulog sa mga patibong ng pamilyang yon para wala na mabiktima. Sana nga po.
para makapasyal na rin tayo sa labas at makita nyo kung gaano kaganda ang bayan nyo. Ang dami na raw pong mga nagbago, sabi ni Ma'am Rona, kumpara po sa itsura nito noon. Gusto ko talaga yung makita. Sa totoo lang, ang tagal ko na rin hindi nakakalabas. Pero alam mo kung ano mas ikinahiinis ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sila na lamang nang sila ang nakikita ko. Ni mga kaibigan at kakilala ko ay hindi ko na mapuntahan. Bakit? Ano po ang problema? May galit po ba kayo sa kanila? Ang totoo niyan, sina Rona at Dolfo rin ang may kasalanan kaya ako nagkaganito. Bakit po? Ano pong dahilan? Ay nako, mahabang kwento, iha. Sa sobrang dami ng atraso nila sa akin, hindi ko na mabilang lahat. Pero sasabihin ko sa iyo ang pinakamasakit. Noong mga panahong malala pa yung sakit ko at nanghihina ako, pinapirma nila ako para sa transfer of properties at shares ng negosyo. Wala pa ako sa katinuan noon dahil nga sa karamdaman ko. Sinamantala nila ang lahat. Akala siguro nila ay mamamatay na ako. Pero nung gumaling ako at nagbalik sa tamang kaisipan, doon ko napagtanto na wala na pala ang lahat sa akin. Sa kanila na nakapangalan. Sila na ang may hawak ng lahat. Kaya nga kahit bait-baitan sila ngayon ay hindi ko na magawa makisama ng buo sa kanila. Pakiramdam ko kasi kaplastikan na lamang ang pinapakita nila sa akin. Ha? Ngayon ko lang po nalaman ng tungkol dyan pero sinubukan po ba nilang humingi ng tawad sa inyo? Ginawa na nila yun noon, pero masyado nang matindi ang naging epekto para mapatawad ko pa sila ng buo. Lalo na dahil din sa kapabayaan nila, hindi na ako makalakad. Kung ibang tao lang siguro ang nag-aalaga sa akin, baka malaki na ang pag-asang makalakad pa ako at nakarecover agad sa pagkakastroke ko noon. Ngunit hindi. Sinamantala nila ang mga panahong mahina pa ako para mailipat sa kanila ang lahat ng yaman ko. Sino ba namang matinong anak ang gagawa noon? Ang masaklap pa niyan, wala rin ginawa si Dolfo para pigilan ang asawa niya. Hinayaan lamang niyang samantalahin ako ng sarili kong anak. Ganong kaduwag ang lalaking yan, kaya hindi ko na matatanggap pang kahit na anong paghingi nila ng tawad. Kung ganun pala, buti hindi po nila kayo sinubukang lasunin. Pasensya na po sa nasabi ko ha, napaisip lang kasi talaga ako. Dahil kung tunay ngang sinamantala nilang kahinaan nyo noon, buti hindi nila kayo naisipang tuluyan, lalo na't nasa kanila na lahat ng yaman ninyo. Alam mo, sa totoo lang, marami akong kakilala rito nung malakas pa ako. Kilalang kilala ko ng lahat. Ako ang humahawak sa lahat ng negosyo namin noon, habang si Rona naman, panay lang ang hingi sa akin at wala namang gaanong naitutulong. Karamihan sa mga tao rito, pati na rin sa iba pang mga bayan, kilala ako dahil bukod sa mga negosyo na aking hinahawakan, aktibo rin ako sa mga charity programs na ginagawa ko. Yun marahil ang nakikita kong dahilan kaya hindi nila ako madispatsa ng tuluyan. Alam nila na kapag may masama nangyari sa akin, silang mag-asawa ang unang paghihinalaan at kukutsain ang mga tao. Malaki rin ang magiging epekto noon sa mga negosyo nila. Sigurado magagalit sa kanila ang taong bayan. Kaya kahit hawak nila ang lahat ng yaman ko, hindi nila ako pwedeng patayin. Dahil para na rin nilang hinukay ang sarili nilang libingan. Ang isa pang naiisip ko ay baka paraan na lamang nila to para ipamuka sa akin kung paano nila pinakikinabangan lahat ng ari-arian ko habang ako'y nasa wheelchair na lang at wala na magawa. Ay, at kung tama nga ang hinala kong yon, parang mas masaklap na rin yon kesa sa kamatayan. Grabe naman po pala yon. Ibig sabihin, alam din ng mga taon tungkol sa away ng pamilya nyo? Alam din nila na galit kayo sa sarili ninyong anak? Noon pa man, away-bati na talaga kami ni Rona. Mas lalo pang tumindi yon nang maging asawa niya si Dolfo, na laging kumukonsinti sa kanya. At kahit noon pa man, sa akin na pumapanig ang karamihan ng mga tao dito. Pero mula nang magkasakit ako at manghina, mukhang nagbait-baitan sila sa mga tao at pinapaniwala na ayos na kami.
Kaya medyo lumamig ang ulo sa kanila ng mga kapitbahay dahil pinapakita nila na inaalagaan nila ako. Yan din ang dahilan kaya hindi papayag ang mga yon na lumabas ako rito. Natatakot sila na baka magsalita ako sa mga tao tungkol sa baho nila na pilit nilang itinatago. Naku, napakagrabe naman po pala. Hindi ko akalaing ganun pala kalala ang away niyo ng sarili niyong pamilya. Yun ba dahilan kaya si Ate Grace ang laging nagpapakain at nag-aalaga sa inyo? Dahil ayaw niyo makita ang sarili niyong anak? Ay nako, tama ka dyan, Iha. Pero sa katunayan, medyo hindi rin buo ang tiwala ko kay Grace. Alam ko na pinakikisamahan lang din niya ako dahil utos yun ni Narona. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang din ang babaeng yon. Pero ikaw, unang kita ko pa lamang sa iyo. Alam kong naiiba ka kumpara sa kanila. Kaya mas komportable ako sa iyo. Kahit ngayon pa lamang tayo nagkaroon ng ganitong kahabang oras para makapag-usap. Alam kong ibang saloobin mo. Hindi katulad ng sa kanila. Grabe naman po kayo. Pero makakaasa po kayo, Lolo Samuel. Hindi rin ako makikisama sa away nyo. Nandito lang ako para gawin ang trabaho ko. Kung ano man ang history nyo ni Ma'am Rona, labas po ako doon, ha? Pero paano nyo naman po pala nasabi na iba ako sa kanila kahit ngayon nyo pa lamang ako nakausap? Naghihintay ng sagot ang dalaga, pero bigla siyang tinitigan ng matanda. Isang malalim na titig ang pinakawalan nito, saka umangat ang gilid ng mga labi at ngumiti ng matamis. Malalaman mo rin balang araw, Sheena. Basta ngayon, ituloy mo lamang ang ginagawa mo. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ang lahat at gusto kitang tulungan. Kaya kung may kailangan ka, magsabi ka lamang sa akin. Huwag kang mahihiya. Ay, syempre naman po. Wala po tayong problema dyan, Lo. Kaibigan nyo rin po ako, promise yan. Kinagabihan, pagkatapos niyang tumulong kay Grace sa pagliligpit sa kusina, nagtungo na siya sa kwarto at muling tinawagan ang kaibigan na si Dennis. Gaya ng dati, mga kabalbalan na naman ang kanilang pinag-usapan. Grabe naman pala. Ibig sabihin, hindi pala totoong mabait yung mga amo mo? Pakitang tao lang yun sa lahat dahil may kasalanan sila sa tatay niya? Ewan ko ba? Basta napaka-problematic pala nila. Parang katulad lang din sila nung kapitbahay natin dati. Sina Elise, di ba ganun din ang family niya? Away bate, plastikan, tapos parang okay lang sila sa lahat ng tao. Pero kapag sila-sila na lang, ang gugulo pala. Parang ganun lang din dito. So, ano nang plano mo niyan? Balak mo na bang umalis? Sira ka ba? Siyempre hindi. Sila mag-ama lang naman na may problema sa isa't isa eh. Ang mahalaga, pareho pa rin sila mabait sa akin. Yun lang sapat na para magawa ko lahat ng plano ko. Siguraduhin mo lang ha, kasi umaasa talaga kami sa pinangako mong pasalubong. Hindi na nga kami bibili ng pagkain sa susunod na buwan eh. Hihintayin na namin yung mga ipapadala mo rito. Aba, sira ulit talaga to. Gagawin pa akong breadwinner? Bakit? Miyembro ba ako ng pamilya nyo? Siyempre naman joke lang yun. Kau naman, parang hindi ka na nasanay sa humor ko. Pero seryoso, hindi naman ba magiging hadlang yung problema ng pamilya nila sa mga plano mo dyan? Siyempre hindi. Kaya nga hanggat meron ako nitong gamot na binigay mo, mapapaikot ko silang lahat sa mga putahing ihahain ko sa kanila bilang kusinera. Pero may nabanggit ka pa nga pala kanina. Sabi mo parang pinopormahan ka ng matandang kasama mo kaninang umaga, ha? Ah, yun ba? Nawiwirdohan lang kasi ako sa Tanders na yun. First time namin magkausap kanina at kung ano-ano nang sinabi sa akin. Sinasakyan ko lang para hindi naman ako magmukhang masungit. Pero sa totoo lang, medyo masaya rin siyang kausap kesa sa ibang amo ko. Ayun naman pala eh. Pipintasan mo pa yung matanda, bibigay ka rin naman pala. Pakipot ka pang maldita ka. Hoy, Abnoy! Hindi ako bumibigay sa kanya, ha? Saka wala rin akong balak pag-interesan siya. Siya na nga mismo nagsabi na wala na nga sa kanyang yaman niya, di ba? Hawak na ni Ma'am Rona. Kaya bakit ko pa siya kakapitan? Pero ayaw ko rin naman kumapit kina Ma'am Rona. Hindi kami tropa parang ang boring niyang kasama. Siya yung tipong ikakahiya mong isama sa mga lakad mo dahil sa pagka-nerdy niya. Sa damit pa lang ang baduy-baduy na. Yung kabaitan lang niya talagang habol ko. As long as napapakinabangan ko sila, patuloy ko silang sasakyang lahat. Grabe, parang hindi ko nakakayanin yung kalupitan mo. Basta mag-iingat ka lang. Baka mabarang ka pa sa ginagawa mong yan, ha? Putek,
Mas marami palang mambabarang dyan kaysa dito sa atin. Nako, wala rin namang problema pagdating doon. May proteksyon naman silang binigay sa akin eh. Kaya hindi ako Ha? Ano yun? Bakit? Ano nangyari sa'yo dyan? Merong kumalabog sa labas eh. Paano kalabog? Parang may nakapasok yata sa bakuran. Wait lang sisilipin ko lang. Saglit na ibinaba ni Sheena ang kanyang cellphone pero hindi pinatay ang tawag. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang silid para silipin kung saan nagmula ang ingay na yon. Pagkabukas noon, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang lalaking nakaitim na jacket ang kanyang nasilayan sa may bakuran. Nakatayo yun doon, natatakpan ang muka pero nakatutok ang ulo nito sa kanya, tila nakatingin sa mismong kanyang kinaroroonan. Sisigaw na sana siya ng magnanakaw pero biglang umangat ang isang kamay ng lalaki at sinenyasan siya na manahimik. Nalunok niya ang kanyang dila at hindi na ituloy ang pagsigaw. Pagkatapos noon, biglang nagsagawa ng sign language ang lalaki na tila nagbibigay ng babala sa kanya. Kapag kuway umakyat din yun agad sa bakod at nagtatakbo papalayo. Makalipas ang ilang sandali, natahimik at napasandal sa isang tabi si Sheena. Narinig niya ang boses ni Dennis na nagtatanong kung anong nangyari sa kanya at bakit ang tagal niyang hindi sumasagot. Ngunit nanatili siyang nakasandal sa pader habang nag-iisip na puno ng pagtataka ang muka. Sino kaya yung nakita ko? At ano kayang ibig niyang sabihin? Kinabukasan, habang kumakain ng tanghalian, biglang nagsalita ang amo niyang si Dolfo. Grace, pagkatapos mong kumain, hatiran mo na ng pagkain si Tatay Samuel. Opo, sir. Makalipas ang ilang sandali, Pagkatapos niyong kumain dyan, pwede bang si Sheena na magdala ng pagkain sa akin? Bakit, Tay? Tsaka, bakit kayo lumabas? Wala lang. Personal request ko lang sana. Sige, Tay. Kay Sheena ko na lamang ipapahatid ang pagkain niyo mamaya. Tay, tulungan ko na po kayong pumasok sa loob. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Pagkasabi noon, pinaikot na ng matanda ang mga gulong ng wheelchair at mag-isang bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Ilang sandali pa natahimik silang lahat ng ilang segundo at nagkatinginan. O, Sheena, mukhang nagustuhan ka rin ni Tatay Samuel. Ikaw na muna maghatid sa kanya ng pagkain, ha? Oo nga, matanda na kasi si Tatay kaya kung ano yung gusto niya, binibigay na lamang namin para naman hindi siya makaramdam ng lungkot at inip dito sa bahay, lalo na't hindi na siya pwedeng lumabas. Sige po, ma'am. Ako na pong bahala kay Tatay Samuel. Bubusugin ko po siya sa saya. Mula noon, si Sheena na ang laging naghahatid ng pagkain ni Lolo Samuel. Siya na rin ang laging kausap ng matanda sa buong maghapon, lalo na kapag wala siyang ginagawa sa kusina. Dahil hindi pwedeng lumabas ang matanda, lagi na lamang niyang ipinapasyal sa hardin sa likod ng bahay para makasagap naman ng sariwang hangin at makita rin doon ang mangilan-ngilang mga motor at sasakyan na nagdaraan sa kalsada. Habang tumatagal, umaandar na ang pagiging mayabang ni Sheena sa pagsusuot ng magagarang damit. Pati mga amo niya, niyayabangan niya na rin. Nasa bahay man o sa labas, lagi siyang nagsusuot ng magara at branded na damit na talagang agaw pansin kahit saan dalhin. Napakalayo noon kumpara sa simple at probinsyanang pananamit ng kanyang mga amo. Saan mo pala nabibili ang mga damit mo na yan, Sheena? Ang gaganda at mukhang mamahalin. Matagal na po ito sa akin lahat, Ma'am Rona. Yung iba regalo po ni nanay tuwing birthday ko. Yung iba naman, binili ko talaga gamit ang sarili kong pera. Original po lahat to. Hindi ako mahilig bumili ng mga ukay o second hand lang. Ganoon ba?
Buti ka pa nakakapagsuot ka ng ganyan. Kami kasi nasanay na talaga sa mga simple lamang. Nagsusuot lang kami ng elegante at mamahalin kapag may importanteng business meeting kaming pupuntahan ng asawa ko at kapag may mga kliyente kaming Amerikano. Pero kapag dito-dito lang, tinatamad na kami magbihis ng ganyan kasi ang init dito sa amin. Nakakairita lang sa balat. Pero kung tutuusin, sa'yo bagay na bagay yung mga ganyang damit. Ay, salamat naman po. Itong mga ganitong damit, normal na lang to sa probinsya namin. Halos lahat naman kasi doon ay may kaya, kaya hindi kami nagsusuot ng simple lang. Kahit yung mahihirap sa amin doon, talagang maganda at makukulay ang damit. Yun na kasi ang uso sa panahon ngayon eh. Kahit nga mga alas, pinang-aaraw-araw lang din ng mga tao doon. Doon kasi wala namang masasamang loob at magtatangkang pag nakawan ka sa labas. Hindi gaya rito. Ang daming salot sa paligid. Kaya pala, kung sa bagay, may punto ka naman dyan. Sige po, lalabas na ako at mamamalengke na. O sige, huwag mo kalilimutan yung bote ng langis na binigay ko sa'yo, ha? Lagi mo yung dadalhin. Nasa bulsa ko na po. Mag-iingat ka. Ma'am, nakaalis na si Sheena? Oo, Grace. Bakit? Kaalis niya lang. Meron ka ba sanang ipapasabay? Wala po. May gusto lang sana akong sabihin sa inyo tungkol sa kanya eh. Ay, ganun ba? Ano naman yon? Hindi niyo po ba napansin yung sinabi niya kanina? Para kasing pinapalabas niya na makaluma kayong tao dahil hindi nasunod sa uso yung mga damit na sinusuot niyo. Saka parang pinapalabas din niya na kahit hindi sila mayaman, normal lang sa kanila magsuot ng magagarang damit. Oy, ano naman ang masama roon? Totoo naman talaga na mas gusto namin ng asawa ko ng luma at simpleng pananamit lang. Ayaw namin magsuot na magagara lalo na sa panahon ngayon. Mahirap nang mapagdiskitahan ka sa labas ng mga mandurukot. Iyon na nga po eh. Medyo nakaka-offend lang kasi yung sinabi niya. Parang ngayon ko lang unti-unting nakikilala yung kulay ng bago niyong kusinera. Sa tingin ko, pinaplastic lang tayo nun pero may kayabangan talaga yung babaeng yon. Ay, ano ka ba? Huwag mo nang pag-isipan ng masama yung tao. Mabuti pasamahan mo na lang ako sa hardin at may ipapagawa ako sa iyo roon. Samantala, habang naglalakad si Sheena patungo sa palengke, biglang may pumasok sa kanyang isip na labis niyang ikinatuwa. Ngunit naudlot din kaagad ang kanyang tawa nang may kumalabit sa kanya. At paglingon niya roon, isang matandang lalaki ang kanyang nakita na madungis ang katawan at nakaangat ang palad. Palimos po, kahit magkano lamang po. Hindi niya na sana yun papansinin pero nagulat siya nang maramdaman ang biglang pag-init ng bote ng langis na nasa loob ng kanyang bulsa. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Ma'am Rona. Napatitig siya sa matanda. Base sa itsura nito, parang hindi naman halatang gagawa ng masama. Napakaamo ng muka at nakakaawa pa kung titingnan. Pero iba ang sinasabi ng kanyang langis hanggang sa may lumabas sa bibig niya na hindi niya inaasahan. Heto po, pwede na po bang 100? Sigurado po ba kayo rito? Maraming salamat po, madam. Malaking tulong po ito sa akin. Makakakain na ako rito ng buong araw. Ay, salamat po ulit. Walang anuman po, pero bago po kayo umalis, may itatanong lang po sana ako. Ay, ano po yon, madam? Magtapat nga po kayo sa akin. May alam po ba kayo sa kulam o barang? Ha? Ay, ano po? Alam ko na may tinatago kayo sa akin. Uminit yung langis sa bulsa ko. Ayan o, kaya umami na kayo. Mangkukulam po ba kayo o mambabarang? Ay, madam, ano po bang sinasabi ninyo? Huwag ka matakot at huwag ka mahiya sa akin, Manong. Hindi ko naman po kayo sasaktan o ipapahamak eh. Umami na lang po kayo. May alam ba kayo sa kulam o pambabarang? Dahil kung oo, hindi lang yung 100 na makukuha nyo. Dadagdagan ko po yan. Basta aminin nyo lang po sa akin. Dahil naghahanap po kasi ako ng isang taong tulad nyo na may kaalaman doon. Kailangan ko po ang inyong tulong. Ha? Ano? Kinahapunan, muling nagluto ng merienda si Sheena para sa mga kasama sa bahay. Gaya ng dati, pinatakan niya yung muli ng gamot na pampasarap.
At nang maihiwalay niya na ang pagkain ni Lolo Samuel, may ipinatak pa siya roon na isa pang gamot. Itim naman ang kulay noon, pero agad ding nawala at umusok matapos dumapo sa pagkain. Matapos niyang alukin ng merienda ang lahat, nagtungo naman siya sa kwarto ng matanda para ihatid ang pagkain noon. Tinulungan niya yung makatayo at inupo sa wheelchair, saka niya hinayaang kumain sa lamesa habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Pagsapit ng gabi, ipinatawag silang tatlo sa kusina ng mag-asawa. Sa Lunes, babalik ulit kami sa Maynila. Magiging busy na ulit kami ni Rona sa mga trabaho at negosyo ang hawak namin. Kaya habang wala kami, sa inyong tatlo muna namin ipagkakatiwala ang pamamahala rito sa bahay. Ikaw, Grace, palagi mong pananatilihing malinis ang bawat paligid para hindi kayo magkasakit, lalo na si tatay. Ikaw naman, Sheena, palagi mong ipaganda ng masustansyang pagkain ng mga kasama mo. At dahil ikaw na rin na nagpapakain kay tatay, alagaan mo mabuti ang diet niya, ha? At huwag mong pakakainin ng mga bawal kahit makiusap pa siya sa iyo. Ikaw naman, JR, ang bahala sa maintenance na kailangan gawin dito sa bahay. Kapag may kailangan i-repair o palitan, tawagan mo ako agad para mapadalhan kita ng kailangan mong budget. Maliwanag na ba ang lahat? Opo, maliwanag na po sa amin. Ingat po sa pagbabalik niyo sa trabaho, Sir Dolfo at Ma'am Rona. Habang magkasama muli sina Sheena at Lolo Samuel sa kwarto nung mga oras na yun, magkausap naman sina Grace at ang houseboy na si JR sa hardin habang nagdidilig ng mga halaman. Pansin mo ba? Parang masyado ng pabibo yung bago nating kusinera. Sino? Si Sheena ba? Malamang, sino pa ba? Sinabihan ko na nga si Ma'am Rona eh. Parang ngayon palang unti-unting lumilitaw yung tunay niyang kulay. Bakit? Ano ba napapansin mo? Tuwing nagsasalita kasi siya parang ang lambing-lambing pero hindi naman sincere. Tapos nung isang araw, may sinabi siya kay Ma'am Rona na parang nakaka-offend. Buti na lang hindi nasaktan si Ma'am. Pero ako, hindi ko gusto yung tono ng pananalita niya. Hindi ko gusto yung vibe na pinapakita niya. Para bang sa kabila ng pagiging kwela at masayahin, meron siyang tinatago. Parang may hidden agenda siya. Sus, paano mo naman nasabi yan? Kung ano-ano na naman na nakikita mo eh. Alam mo, sa probinsya namin, madali namin makilala ang tunay na kulay ng isang tao dahil sa pagiging mapag-obserba namin. Palibhasa may sarili kang mundo eh, kaya hindi mo alam. Pero ako, lagi ko siyang pinapakinggan tuwing nagsasalita siya. Kaya alam ko at kitang-kita ko na merong something talaga sa kanya na hindi ko ba may paliwanag. Pero alam ko na merong hindi maganda sa kanya. Sige na. Magyoyosi na muna ako sa labas. Ayaw mo nang amoy usok dito, di ba? Kinabukasan, pagkatapos maligo ni Sheena ay dumiretso na yun agad sa kanyang kwarto. Kinandado niya ang pinto, saka tinawagang muli si Dennis. Kumusta naman ang ganap mo dyan? Anong bagong issue natin ngayon, ha? Ayun, may nakilala akong mambabarang dito. Ano? Mambabarang? Seryoso? Di ba nga sinabi ko na sa iyo noon, marami dito ang may kaalaman sa kulam at barang na nagpapanggap na pulubi. Kinausap ko yung isa sa kanila. Nagpagawa ako ng panibagong gamot, lason. Lason? Seryoso ka? Sino naman ang lalasunin mo dyan? Yung matanda, si Lolo Samuel, yung tatay ng amo kong si Ma'am Rona. Ano? Bakit lalasunin mo yun? Para saan? Di ba sabi mo wala naman siyang kakayanan? Nasa mga amo mo ng lahat? Bakit siya pang lalasunin mo? Hindi mo kasi naiintindihan ng bago kong plano eh. Siya na mismo nagsabi na kapag may nangyari daw sa kanya, sina Ma'am Rona agad ang pagbibintangan ng mga tao dito. Dahil nga marami siyang kakilala rito. At yun ang goal ko ngayon. Kapag may nangyari nga kay Lolo Samuel, siguradong kamumuhian ng mga tao sina Ma'am Rona. At doon ko ilalabas yung isa kong alas para lalong mahulog ang loob nila sa akin. At hindi nila ako pakakawalan, lalo na't siguradong mangangailangan sila ng kakampi at makakaintindi sa kanila. Sa ganung paraan, mas lalo ko sila mapapaikot at mas mapapadali ng pagyaman natin. Talaga? Anong pagpapaikot naman ang gagawin mo sa kanila? At bakit kailangan pang umabot sa ganyan? Ang dami namang simpleng paraan para mapagnakawan mo sila at mapabilis ang pagyaman natin .
Hindi ko pwedeng sabihin hanggat hindi nangyayari. Sa akin na lang muna yon. Saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag nangyari na. Sa ngayon, maghintay ka na lang muna. Nakatagpo na talaga ako ng mga utu-utong amo na pwede kong paikutin. Ibang-iba sila sa mga naging amo ko dati, kahit mas mayaman sila. Kaya gagamitin ko ang lahat ng kahinaan at baho na makikita ko sa kanila para umayon sa akin ng tadhana. Kapag naman nagtagumpay ang plano kong to, hindi lang kami ni nanay ang makikinabang eh. Pati rin kayo ng pamilya mo, no? Siyempre, hahatian ko kayo. Kung ganun, sige, di gawin mo na kung ano man yan. Bilisan mo para makauwi ka na rin agad. Ay, talagang bibilisan ko. Pero hindi naman sobrang bilis para hindi masyadong halata. Kailangan unti-unti para walang makaalam. Saka hindi rin naman ganun kabilis umepekto tong laso na nakuha ko sa mambabarang na pulubi rito eh. Hindi dapat bigla na magiging kamatayan niya habang inoobserbahan ko pa silang lahat. Siguruhin mo lang na hindi ka talaga mabibisto dyan, ha? May bad record ka na dun sa 2 napasukan mo dati. Kapag ikaw nagka-record ka pa dyan, ewan ko na lang talaga kung saan ka pupulutin. Pwede ba? Huwag mo nang ipaalala yon. Sige na, pakakainin ko na yung matanda. Bye na muna. Pagsapit ng gabi, matapos magligpit ni Grace sa kusina, nagpasama yun sa kanya sa labas para magtapon ng basura. Sinamahan niya naman yun, at habang sila ay naglalakad, hindi mapigilan ni Sheena na magmalaki sa babae, gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Alam mo, Grace, pareho lang pala tayo ng problema sa love life. Marami na rin ako naging jowa noon, pero ang pinagkaiba lang natin, hindi sila nang iwan sa akin. Ako nang iwan sa kanila. Alam mo kasi, malakas ang pang-amoy ko sa mga lalaking manloloko eh. Kapag na-feel kong pagtataksilan ako, uunahan ko na. Pero hindi ko iiwan agad. Lolokohin ko muna siya at paglalaruan bago siya talikuran. Para hindi niya ako maunahan. Ganun dapat ang mga babae, marunong lumaban. Buti ka pa kaya mong gawin yon. Ako kasi hindi eh. Dahil pinalaki akong disiplinado ng mga magulang ko at hindi mapaghiganti sa kapwa. Hanggat maaari, ayoko makapanakit ng tao. Kaya nga, hinahayaan ko na lang sila na mawala sa buhay ko eh. Kahit gaano pa kasakit ang ginawa nila sa akin, never akong gumanti. Masama rin kasi ang maghiganti. Nako, panahon pa ni Kopong-Kopong ang kasabihang yon. Iba ng panahon natin ngayon. Kapag hindi ka gumanti sa mga taong nananakit sa iyo, mahina kang nilalang at lalo ka lang sasaktan at tatapakan ng karamihan. Itapon mo na dapat ang ganyang mindset mo. Kaya siguro lagi kami namala sa love life eh. Subukan mo rin kayang lumaban at magiganti minsan para naman magbago ang kapalaran mo. Sorry, pero ang Bible na mismo nagsasabi na hindi tayo dapat gumaganti sa mga taong kaaway natin. Bagkus ipagkatiwala na natin kay Jesus ang mga karma nila at patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Ang mga salita ng Diyos kailanman hindi na paglilipasan ng panahon. Hindi yun naluluma at lalong hindi napapalitan. Yun ang turo sa akin ni nanay na lagi kong isinasa puso. Ikaw ba? May naituro ba sa iyong mga magulang mo? Yung maging matapang. Yung hindi magpapatapa kahit kanino. Yung walang inuurungan. Kapag sinampal ka ng bato, sampalin mo ng bakal. Kapag dinuraan ka ng laway, duraan mo ng asido. Para madala. Hindi uso sa amin yung mga pabebe na ganyan. Kadalasan yung mga ganyang mindset ang dahilan kaya marami nagpapakamatay sa amin. Dahil nga hindi nila kinakaya ang sariling problema, nawawala sila sa sarili. Kailangan mo maging matapang para respetuhin at katakutan ka ng mga tao. Yan ang turo sa akin ng nanay ko. Kaya pala, tama nga ang hinala ko. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, nagugutom ka na ba? Gusto mo bang bumili ng pagkain sa tindahan bago tayo umuwi? Wag na, marami pa naman pagkain dun sa ref eh. Uwi na tayo pagkatapos niyan. Okay, sige. Nang matapos silang magtapon ng basura, may namataan si Sheena sa di kalayuan. Nakita niya na naman ang lalaking nakaitim na jacket na nakita niya noon sa loob ng kanilang bakuran. Sa pagkakataong yun, may kasama na yung 3 tao sa likuran at lahat sila sabay-sabay na nag-angat ng kamay sa kasumenyas na manahimik daw siya. Sa sobrang takot, nilingon at kinalabit niya agad ang kasamang si Grace. Uy Grace, tingnan mo yun oh. Ang alin? Ano ba yun? Ay, teka, wala na? Wala na sila. Sinong sila? Nakita ko ulit siya ron. Banda ron, kanina nandun pa sila eh. Ngayon wala na.
Sino ba yung tinutukoy mo, Sheena? Nung nakaraan kasi, may nakita akong lalaking nakaitim na pumasok sa bakuran natin. Sinenyasan niya pa nga ako na manahimik eh. Tapos, tumakas din kaagad. At kanina lang, nakita ko ulit siya banda roon. Pero may mga kasama na siya. Tapos, sinenyasan din nila ako. Ano? Nasaan ba sila? Nawawala na nga eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Teka, anong sinabi mo? May pumasok sa bakuran natin? Imposible naman yun, Sheena. Hindi pa siguro nabanggit sa'yo ni na Sir Dolfo, pero may hidden alarm ang bahay, pati na ang gate at mga bakuran. Kapag may umakyat doon, ma-activate yung alarm at makukuryente sila. Ano? Sigurado ka? Oo, may ganong kakayahan ng bahay ni na Sir Dolfo. Mukhang simple lang talaga sa paningin yung bahay nila pero maraming mga nakatagong high-tech na features yon, gaya ng electric shock at hidden alarm para sa mga magnanakaw. Kaya imposible makapasok sila sa loob ng bakuran. Pero nakita ko talaga eh. Promise, nakita ko talaga. Ganun yung ginawa ng lalaki. Pagkatapos niya akong senyasan, umakyat siya sa bakod tapos tumalon. Ay nako, ano ka ba? Natatakot na tuloy ako sa mga pinagsasasabi mo. Halika na nga, umuwi na tayo. Sa bahay na natin pag-usapan yan. Kinabukasan, habang nagluluto si Sheena, palihim naman siyang pinag-uusapan ni na Grace at JR sa labas ng bahay. Habang tumatagal talaga, lalo nang nagiging mayabang ang babaeng yan. Biruin mo nung nagtapon kami ng basura nung isang gabi kung ano-ano mga sinabi niya sa akin. Pinagmamalaki pa niya talaga na kapag naramdaman niyang lolokohin siya ng jowa niya, uunahin niya raw na manloko bago niya iwanan. Para bang pinapalabas niya na puro paghihiganti at karahasan lang ang laman ng utak niya. Yun pa raw ang tinuro sa kanya ng nanay niya. Napakayabang talaga ng babaeng yan. Hayaan mo na nga siya. Iba-iba naman talaga ang ugali ng mga tao base sa lugar na kinalakihan nila. Malay mo naman, ganun lang talaga sila sa Bicol. Hoy, marami akong kakilala sa Bicol, no? Mababait ang mga Bicolano. Ang layo ng ugali nila kumpara kay Sheena. Hindi ganun ang totoong Bicolano. Baka pamilya niya lang ang masama ang ugali. Tapos, ano nang binabalak mong gawin? Gusto ko sanang hanapan ng baho ang babaeng yan para makumbinsi ko sina Sir Dolfo na hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ano ka ba? Itigil mo na nga yan. Para sa akin, pasado siya dahil magaling siya magluto. Kahit ikaw, hindi mo pwedeng itanggihan. Pagdating sa trabaho niya sa kusina, nagagawa niya naman talaga ang responsibilidad niya. Kaya walang dahilan para siraan mo siya kina boss. Hindi ko naman siya sinisiraan. Inilalayo ko lang sina boss sa pwedeng masamang mangyari sa kanila. Malakas talagang kutob ko na may something sa kanya na dapat ko malaman eh. Alam mo naman kami mga babae, malakas ang pakiramdam namin. May mali talaga sa kanya, kaya dapat ko yung alamin. Nako, bahala ka na nga dyan. Sige na, lilinisin ko na muna yung aircon dun sa kwarto nila boss. Binilin sa akin yun ni Boss Dolpo eh. Isang araw, muling hinatiran ni Sheena ng pagkain si Lolo Samuel sa kanyang kwarto. Tahimik niyang pinagmasdan ng matanda habang kumakain. Lihim siyang napapangiti tuwing susubo at lulunukin ng matanda ang pagkaing may lason na unti-unting nagpapahina rito. At habang hinihintay niyang mangyari yun, patuloy niyang sinakyan at pinakisamahan si Lolo Samuel. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang matanda, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Lolo, sisiyar muna ako saglit, ha? Sige lamang, Sheena. Pagkalabas ng kwarto, agad siyang nagtungo sa banyo at doon pinakiramdaman ang pananakit ng kanyang tiyan. Noong una, akala niya nadudumi lamang siya. Pero di nagtagal, umakyat na ang sakit hanggang sa kanyang dibdib. Di kalaunan, bigla siyang nasuka. Gulat na gulat siya nang makita na may buhay na mga bulate sa kanyang suka. Gumagalaw pa mga yon na parang kitikiti. Ngunit agad ring gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng pagsukang yon. Makalipas ang ilang araw, sinubukan niyang kalimutan ang naganap na yon at itinuon niya na lamang ang kanyang isip sa pagtatrabaho.
Ngunit di nagtagal, ang ulo niya naman ang sunod na sumakit. Noong una akala niya migraine lamang, pero habang nakahiga siya sa kama, bigla na lamang umikot ang kanyang paningin. At nang sinubukan niyang imulat ang mga mata matapos yung kusutin, laking gulat niya nang makita sa harap ng aparador ang lalaking nakaitim kasama ng 3 pa nitong kasamahan na nasa likuran noon. Gaya ng dati, muling umangat ang kanilang mga kamay at sumenyas kay Sheena. May sinabi ang mga yon at nag-sign language na hindi niya maintindihan. Pagkatapos noon, unti-unti ring nabawasan ang hilo niya hanggang sa nanumbalik na sa normal ang kanyang pakiramdam. Dahil sa nakita, hindi maiwasang kilabutan ni Sheena. Doon lang niya napagtanto na hindi tao ang kanyang nasaksihan, kundi mga kakaibang nilalang na hindi niya alam kung saan nagmula. Ha? Anong kailangan nila sa akin? Bakit sila nagpapakita? Nang mga sumunod na araw, tumawag na naman sa kanya si Dennis. Sakto na nagpapahinga siya, kaya sinagot niya yon. Uy, ano ka ba naman? Ilang araw na akong tumatawag sa'yo, bakit ngayon ka lang sumagot? Sorry Dennis, may sakit kasi ako eh. Ilang araw na ako nagpapahinga, hindi na nga ako nakakapagluto eh. Ganun ba? Himala, tinablang kaya ng sakit ngayon. Akala ko ba mahaba ang sungay mo at hindi ka tinatablan yan? Huwag mo nga akong bisitin, baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Joke lang naman yun. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Ewan ko, hindi ko maintindihan. Nung una, tiyan ko yung sumakit at nagsuka ko. Pangalawa, nahilo ako ng sobra. Ngayon naman, itong mga paa ko ang sumasakit. Halos hindi ako makabangon. Parang paralisado na yata yung ibaba ng katawan ko. Naku, baka binabarang ka na dyan ha? Hindi naman siguro. Sino naman ang gagawa nun sa akin? Nagpa-check up ka na ba? Hindi pa nga eh. Ayoko sana hanggat maaari. Sayang naman tong naipon ko galing sa mga kupit ko sa budget na binibigay nila sa akin. Nilalaan ko sana to para pambili ng mga bago kong damit at sapatos eh. Uunahin mo pa talagang pamporma mo kaysa sa kalusugan mo ha. Pero ano naman ang magagawa ko? Ganyan ka naman talaga noon palang. Pagaling ka na lang dyan, ha? Nang mga sumunod na araw, gumaan na muli ang pakiramdam ni Sheena kaya nakapagluto na siya sa bahay. Gaya ng dati, hinaluan niya muli ng isang patak ng gamot ang ulam bilang pampasarap. At habang inihahanda niya ang hapagkainan, sumaglit siya sa kanyang silid para bunutin ang kanyang cellphone na naka-charge. Nang lingunin niya ang kanyang kama, napansin niya ang bote ng langis na bigay ng kanyang amo. Nakalimutan niyang itago yon sa kanyang bag. Ngunit pagkadampot niya rito, nagulat siya dahil sobrang init ng langis. Nabitawan niya yun agad gawa ng pagkapaso. Nagtaka siya at napaisip, Teka, bakit umiinit to? May naligaw bang pulubi na mangkukulam sa paligid? Sinubukan niyang sumilip sa bintana pero wala namang tao doon. Imposible rin na may makapasok dahil nasa labas si JR at may nire-repair na gamit, habang si Grace naman ay nasa labas din at nagwawalis sa bakuran. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang biglang may kumatok sa pintuan. Agad niya yung pinagbuksan. Nasilayan niya si Lolo Samuel na nakangiti sa kanya. Sheena, pwede mo ba akong samahan sa banyo? Sige po, Lo. Tara po. Ako na magtutulak dito sa wheelchair nyo. Dahil doon, bigla na lamang nawala sa kanyang isip ang pag-init ng langis. Sa kanya isinara ang pinto ng kanyang silid. Kinabukasan, habang naghihiwa ng karne, may naramdaman siyang mabigat na tumutulo sa kanyang ilong. Agad niya yung kinapa. Laking gulat niya nang masilayan ang itim na likido sa kanyang daliri. Saglit niyang iniwan ang kusina at pumunta sa salamin sa sala. Mas lalo siyang nasindak nang makitang naglalabas nga ng itim na likido ang kanyang ilong.
Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang silid para kumuha ng tuwalya na ipangpupunas doon. Pero pagbukas niya ng pinto, tumambad sa harap ng kama ang mahiwagang lalaki na nakaitim, kasama ang iba pa na malabo rin ang muka. Muli silang sumenyas sa kanya at nung pagkakataong yun ay mabilis ang kilos ng kanilang mga kamay. Sa labis na pagkabigla, hindi napigilang sumigaw ni Sheena hanggang sa bigla niyang marinig ang boses ni Lolo Samuel na nagtataka at nag-aalala sa kanya. Sheena, ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Lolo, may nakita po ako. Ano nakita mo? Hindi ko po alam. Basta, meron po ako nakita. Samahan mo na lamang muna ako sa labas. Gusto kong makasagap ng sariwang hangin. Para kasing masama ang pakiramdam ko eh. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ngayon. Saka para mawala na rin ang takot mo. Halika na. Sige po, Lolo. Mula noon, kung ano-ano na ang mga nangyayari sa kanya na hindi niya maintindihan. Ang paglabas ng itim na likido sa kanyang ilong ay naulit pa ng mga sumunod na linggo. At tuwing mangyayari yun, laging nagpapakita ang mahiwagang lalaki. Bukod pa ron, may nakakaparin siyang bukol sa kanyang tiyan. Akala niya may malubha na siyang sakit, pero nagtataka siya dahil kada araw lumilipat ang bukol na yon sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Minsan, umiihi na rin siya ng kulay itim. May pagkakataon din na may halong kitikiti yon na gumagalaw sa napakabilis na paraan. Gulong-gulo na ang dalaga sa nangyayari sa kanya. Sa sobrang dami ng sintomas, hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Napilitan na siyang humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na si Dennis. Mukhang tama ka nga, Dennis. Sa tingin ko, binabarang na ako. Ang dami nang nangyayari dito sa akin na hindi ko maintindihan. Sige, ano maitutulong ko sa'yo? Nasaan yung mambabarang nakakilala ng lola mo? Baka pwede tayong humingi ng tulong sa kanya. Ang alam ko kasi, pwedeng kontrahin ng mambabarang ang sumpa ng kapwa niya mambabarang eh. Pwede yun, diba? Baka naman pwedeng ilapit mo ako sa kanya. Sige, susubukan ko kung ano magagawa ko, ha? Nang sumunod na araw, nakausap na nila ang matandang mambabarang na sinasabi nito gamit ang telepono. Kaya naman nung araw ding yon, nagpunta siya sa LBC at nagpadala ng damit kay Dennis. Sa mga damit na yon, nakaipit ang ilang hibla ng kanyang buhok na nais daw hingin ng matanda para matulungan siya. Ngunit makalipas ang ilang linggo, nagulat siya sa balitang inihatid sa kanya ng kaibigan. Sheena, may masamang balita. Patay na yung mambabarang na kakilala ni Lola. Wala na siya. Ano? Pero paano nangyari yon? Gaya nga ng sinabi mo, pwedeng kontrahin na mambabarang ang kapangyarihan ng kapwa niya mambabarang. At yun ang ginawa ng matanda. Para daw kasi mapagaling ka niya, kailangan niyang labanan yung sumpa ng mambabarang na gumawa nito sa'yo. Kaso, mukhang mas makapangyarihan yung mambabarang na yung Sheena eh. Kaya sa huli, natalo yung matanda at buhay niya naging kapalit. Natagpuan na lamang na bulok na ang bangkay niya sa kanilang bahay. Nakakatakot nga raw ang itsura eh. Naku, paano na to? Ano nang gagawin natin? Susubukan ko maghanap ng iba pang paraan. Babalitaan na lang kita, ha? Nanlumo si Sheena dahil sa kanyang narinig. Lalo tuloy siyang nawalan ng pag-asa para sa kanyang sarili. Dahil doon, muli na naman siyang binalikan ng mga sakit at nakaapekto muli sa kanyang trabaho. Hanggang isang araw, bigla na lamang umuwi ang kanilang mga amo. Sa susunod na linggo pa raw ang balik ng mga ito sa Maynila, kaya makakasama nilang muli ang mga yon. Ngunit hindi na rin nakapagtrabaho pa si Sheena. Lagi na lang siyang nakahiga at nakakulong sa kanyang kwarto dahil sa papalit-palit na sintomas. Bawat araw, iba-iba ang karamdaman na dumadapo sa kanya. Hindi niya na maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit isang araw, muli na naman nagbalik sa normal ang kanyang pakiramdam, kaya nagbalik na rin siya sa trabaho.
Yun nga lamang, matamlay ang kanyang kilos habang nasa kusina. Nag-aalala kasi siya kung kailan muling babalik ang kanyang sakit. Hindi na siya pinatatahimik ng mga yon. Dagdag pa ang mga kakaibang elemento na nagpapakita sa kanya, lalo na ang lalaking nakaitim. Isang gabi, oras ng hapunan, isa-isa na silang nagsisandok ng pagkain at ulam. Pero nang magsimula na silang kumain, biglang nalukot ang muka ni Rona, Dolfo at Grace. Saka sila lumingon kay Sheena. Sheena, ano ito niluto mo? Adobong manok po. Alam ko, kaya lang bakit ganito ang lasa? Sobrang asim, parang nasobrahan sa suka. Tapos parang kulang-kulang yung sahog. Ang daming kulang sa lasa. Ano nangyari dito? Ha? Paano po nangyari yon? Masama pa ba ang pakiramdam mo? Dapat siguro hindi ka muna magluto. Pero kumpleto naman po ang pagkakasahog ko dyan eh. Saka wala po akong sakit ngayon. Maayos po ang pakiramdam ko. Di ba nga po, nasarapan naman kayo sa luto ko kaninang tanghali? Paano mukhang kulang yata ang pagkakaluto mo ngayon dito, Sheena? Kaya siguro hindi masarap ang adobo. Anong hindi masarap? Lagi ka naman marami nakakain sa luto ko ah. Kaso mukhang hindi na kami mabubusog ngayon dahil alam na namin ang sikreto mo eh. Di ba naglalagay ka nito sa mga luto mo? Gulat na gulat si Sheena nang biglang ilabas ng babae ang bote na naglalaman ng gamot na inihahalo niya sa mga pagkain para magkaroon yun ng pambihirang lasa. Laking pagtataka niya kung paano yun napunta kay Grace. Bakit nasa iyan? Saan mo nakuha yan? Hindi pa ba obvious? Sa'yo ko nakuha to, Sheena. Akala mo siguro hindi ko alam ang kalokohang ginagawa mo, no? Para sabihin ko sa'yo, matagal na kitang minamanmanan. At doon ko nalaman na kaya pala masasarap ang mga luto mo dahil ito nilalagay mo. Isang gamot na galing sa mambabarang. Tama ba? Pampasarap ng pagkain? Saan mo nga nakuha yan? Bakit ka nakikialam sa mga gamit ko? Hayop kang babae ka? Mas hayop ka. Wala ka nang pakialam kung paano ko to nakuha sa'yo. Ang tanong namin ang sagutin mo. Bakit mo kami niloloko, Sheena? Bakit mo niloko si Ma'am Rona at Sir Dolfo? Pinaniwala mo kami na magaling ka magluto, tapos gagamit ka lang pala ng ganito? Mandaraya? Mandurugas? Kung makapagsalita ka, parang hindi ka nabubusog sa mga niluluto ko ah. Tapos kung ano-ano pang sasabihin mo sa akin? May punto si Grace, Sheena. Bakit mo kami ginagamitan ng ganito? Anong pwedeng maging epekto nito sa katawan namin? Sir, maniwala po kayo. Wala pong masamang epekto yan sa katawan nyo. Pampalasa lang po talaga yan na karaniwang ginagamit sa probinsya namin. Pwede ba huwag kang sinungaling? Akala mo siguro hindi ko pinasuri ito, no? Marami akong kakilalang albularyo at eksperto sa probinsya namin. Kaya naman alam ko na galing nga sa mambabarang ang gamot na ito. Yung mga sangkap na ginagamit dito mula rin sa mga karaniwang kagamitan ng mambabarang. Tama ako, di ba? Hindi ka makakatanggi. Huwag mo akong pinagbibintangan. Baka mahampas kitang babae ka. Sige, subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Tama na yan. Sagutin mo na lang kami, Sheena. Bakit mo nagawa ito? Hindi ko po sinasadya, Sir Dolfo. Maniwala po kayo. Hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit. Pasensya ka na, Sheena. Pero alam mo naman kung gaano karami ang mga pulubi at pamilya ng mga mambabarang na gumagamit ng gayuma at kulam dito sa lugar namin. Nag-iingat lamang kami sa mga ganong tao. At dahil sa ginawa mong ito, wala ka na rin pinagkaiba sa kanila. Kaya pasensya ka na. Pero sisante ka na. Kami na ang bahala sa pamasahe mo. Basta't umuwi ka na lamang sa probinsya ninyo ngayon din. Pero sir, hindi niyo po pwedeng gawin sa akin to. Pasensya ka na, pero hanggang dito na lang ang paninilbihan mo sa amin. Makakaalis ka na, Sheena. Huwag mo nang hintayin lumala pa lalo ang sakit mo. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Matagal nang sinabi sa amin ni Grace ang tungkol dito. Marami siyang inipon na ebidensya para patunayan lahat ng ginagawa mo. Kaya naman, hindi na kami tumanggi nang sabi niyang nais kanyang ipaparang sa kakilala nila sa probinsya para maprotektahan niya kami laban sa iyo. Hindi namin alam kung anong binabalak mo sa amin, kaya inunahan ka na lang namin. Hindi pwede yon. Hindi to patas.
Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan. Baka nakakalimutan mo. Sa'yo na mismo nang galing na kapag pakiramdam mo'y niloloko ka ng isang tao, lolokohin mo rin siya at paglalaroan para makaganti ka sa kanya. Hindi ba't yun ang mindset mo? Nilalait-lait at niyayabangan mo pa nga kami dahil sa baluktot mong paniniwala. Ano ngayon ang pakiramdam na ikaw ang inunahan namin dahil lolokohin mo rin lang kami? Anong lasa ng sarili mong lason, Sheena? Hindi! Mga walang hiya kayong lahat! Pinagkaisahan niyo ako! Hindi ko matatanggap to! Pues mag-empake ka na ngayon din kung ayaw mong palalain pa namin ang sakit mo. Saka hindi lang pala yan ang kasalanan mo. Balak mo rin palang lasunin si Tatay Samuel. Bakit mo ginagawa yun? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Kayo ang may kasalanan sa kanya! Huwag mong gawin dahilan yan. Dahil kami, hindi namin kailanman nilason si Tatay. Eh ikaw! Napakasama ninyo! Humanda kayo! Nang gabi ring yun, nag-empake na si Sheena. Hindi niya na kinaya ang kahihiyan. Sa huli, siya na lamang ang sumuko at hindi niya na kayang magmaldita pa sa mga tao sa loob ng bahay. Huling-huli na siya at talong-talo na rin. Kinabukasan, maagang gumising ang dalaga para lumisan, pero bago siya tuluyang makalayo, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses sa di kalayuan. Paglingon niya roon, laking gulat niya nang makita si Lolo Samuel na papalapit sa kanya. Sa likuran noon, nasilayan din niya ang mahiwagang lalaki na laging nagpapakita sa kanya. Nakaitim ng jacket gaya ng huli niya yung makita. At sa likuran ng lalaking yon may 3 pulubi na nakabuntot. Pagkalapit ng wheelchair ni Lolo Samuel, doon hinubad ng lalaki sa likuran nito ang suot na hood sa ulo. Ganoon na lamang ang pagkagimbal ni Sheena nang masilayan niya si JR, ang houseboy ng naturang bahay. JR, ikaw lang pala yun? Pero paano? At Lolo Samuel, ano pong kinalaman niyo rito? Gaya ng sinabi ko noon, Iha, malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. At ito na ang panahon na yon. Pasensya ka na kung nagsinungaling din ako sa iyo. Ang totoo, nagmula ang aming lahi sa mga mambabarang. Lahat kaming buong pamilya may dugong mambabarang. Pero hindi ko po maintindihan. Akala ko ba... Yun ang tunay na dahilan, kaya kami magkaaway ng sarili kong anak, Sheena. Hindi matanggap ni Rona ang lahi na aming pinagmulan. Pinipilit niyang alisin sa sarili niya ang lahi ng mambabarang. Ayaw niyang manahin ang kapangyarihang taglay ko. Kaya naman noong magkasakit ako, sinamantala nila ang pagkakataon para makuha ang yaman ko. Sa ganoong paraan nila ako ginantihan dahil sa pamimilit ko sa kanila na yakapin ang pagiging mambabarang. At isa pa, yung mga pulubi o grupo ng mambabarang na kumakalat dito, hindi talaga sila totoong pulubi. Ang totoo niyan, mga kamag-anak ko sila, lahat mula sa malayong probinsya namin. Pinapunta ko sila rito para bantayan ako at protektahan laban sa sarili kong anak. Iniisip ko kasi na anumang oras o panahon, maaari akong lisanin ni Rona dahil sa sigalot namin sa isa't isa. At oras na may mangyari sa akin, ang mga kamag-anak kong ito mismo ang papatay sa kanila gamit ang barang. Yan ang dahilan kaya hindi ako magawang tuluyan ni Rona kahit napasa kanila na ang lahat ng yaman ko. Dahil hindi pa rin nila ako kaya, hawak ko pa rin ang kapangyarihan ng barang na tinanggihan nila. Akala siguro nila'y nalamangan na nila ako dahil nakuha nilang kayamanan ko. Nagkakamali sila. Ay, ibig sabihin, kabilang din sa mga kamag-anak niyo si JR? Tama ka. Isa siya sa mga inutusan kong pumunta rito noon para ako ibantayan. Ang pinagkaiba lang, inutusan ko siya mamasukan bilang houseboy para maging mata ko sa bahay. At walang alam si Rona na magkamag-anak talaga kami. Siya nagbibigay ng ilusyon sa iyo para bigyan ka ng babala sa maitim mong binabalak laban sa akin. At para sabihin ko sa iyo, sa akin din nagmula ang lahat ng mga kakaibang sakit at sintomas na naramdaman mo.
Ako nagdedesisyon kung kailan ka magkakasakit at kailan ka gagaling. Lahat ng ito, ako may gawa. Mali ang paniniwala ni na Grace. Akala nila sila ang nakapagpabarang sa iyo. Ang hindi nila alam, pinigilan ko ang sumpa ng inutusan nilang mambabarang at ang barang ko mismo ang ipinataw ko sa iyo. Teka, bakit niyo ginawa sa akin yon? Dahil unang kita ko pa lamang sa iyo, amoy na amoy ko na lahat ng binabalak mo sa bahay ko. Noong una, balak mo lang paikutin si Rona at Dolfo para mahalin ka nila at ibigay lahat ng gusto mo. Pero habang tumatagal, kung ano-anong kadiliman ang pumapasok sa isip mo, at umabot sa puntong nais mo na rin akong lasunin para mapag-initan ng mga tao rito si Rona at lalo sila magkaroon ng malaking utang na loob sa iyo, hindi ba? Gagamitin mo yun para paikutin sila at hut-hutan ng pera, bagay at utang na loob. Yun ang binabalak mo. Tama ba ako? Hindi totoo yan. Hindi. Hangarin ako sa iyo kung tutuusin, Sheena. Alam mo, magkaaway kami ng anak ko, pero kahit nasa kanila na lahat ng yaman ko, hindi mo naisip sumipsip sa kanila para makahuthut ng pera sa mas madaling paraan. Pagkus ay ninais mong lasunin ako para maging mas komplikado pa ang sitwasyon. Tama ako, hindi ba? At nalaman ko rin na bukod sa amin, may ibang mga amo ka rin na pinasukan noon na sinira mo rin ang buhay dahil sa baluktot na paniniwalang nakalakihan mo sa inyong pamilya. Bukod sa pagiging maldita mo, hilig mo rin manira ng buhay ng iba para lang makakuha ng kahit na ano mapapakinabangan mo. Pero hindi yun ang pagkakamali mo. Dahil ang malaki mong pagkakamali ay nung sinubukan mong gawin sa amin yon. Kaya kahit hindi maayos ang relasyon namin ng aking anak, kinakailangan ko pa rin silang protektahan laban sa iyo. Walang hiya kayo. Pinagkaisahan niyo lang akong lahat. Wala kang karapatang sigawan ng lolo namin, hoy! Pero nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, Sheena. Dahil sa ginawa mo, sa tingin ko ngayon pa lamang kami magkakasundo ng tuluyan ng anak ko. Kung hindi ka lang siguro dumating sa buhay namin, baka hanggang ngayon nagpaplastikan pa rin kami sa isa't isa. Salamat dahil nakilala ka namin. At dahil sa masama mong binabalak, nagkaroon ng dahilan para kami magkasundo at mapagtanto ang pagkakamali namin sa isa't isa. Nagkamali ako dahil pinilit kong ipamana sa kanila ang pagiging dugong mambabarang namin, kahit ayaw naman nila. Nagkamali din sila dahil sinamantala nila ang pagkakasakit ko noon para kunin ang pera ko at ari-arian. Pero lahat ng iyon ay nawala sa puso ko dahil sa iyo, pati sa baluktot mo mga plano. Kaya maraming salamat, Sheena. Salamat sa pag-aayos sa problema ng aming pamilya. Siya nga pala, gusto ko lang din sabihin na kahit anong lason pang ilagay mo sa pagkain ni Lolo, hindi yun tatalab sa kanya. Dahil yung pulubing mambabarang na nagbigay sa'yo ng lason dati na nakasalubong mo sa daan, isa rin sa mga kamag-anak ni Lolo na pinapunta niya rito para magmasid, makiramdam at magbantay sa kanya. Nagkamali ka ng taong niloko, Sheena. Humanda ka sa karma mo. Hindi niyo ako pwedeng patawan ng parusa. Akala niyo wala akong panlaban sa inyo. May kakilala rin kami mambabarang. Marami kaming kakilala mambabarang sa probinsya namin. Kaya humanda rin kayong lahat sa akin. Hindi ko palalampasin ang pamamahiyang ginawa niyo sa akin dito sa lugar niyo. Sige lang, Iha. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Walang sino man ang pipigil sa'yo. Dahil gaya ng palaging nangyayari sa'yo dati, mauuwi pa rin sa kapalpakan ng lahat. Pero ang pinagkaiba lang ngayon, hindi lang papalpak ang paghihiganting nais mong gawin sa amin. May mawawala rin sa iyo na magpapabago sa iyong buhay. Pero hindi na yung parte ng aking barang o parusa. Isa lamang yon sa mga kakayahan ko bilang mambabarang, ang makakita ng nakaraan o hinaharap ng isang tao. Kaya ngayon pa lang, binabati na kita sa pagbabagong mangyayari sa iyong buhay, Sheena. Paalam, hanggang sa muli. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, tinalikuran na siya ng matanda at itinulak na muli ng lalaki ang wheelchair papalayo
habang nakabuntot pa rin dito ang tatlo sa kanilang mga kasamahan. Hindi matanggap ng dalaga ang nangyari nung araw na yun. Umapaw ang kanyang galit at puot. Sa sobrang tindi ng kanyang emosyon, nagwala na ang dalaga sa daan. At sa kanyang pagwawala, hindi niya namalayan ang rumaragasang truck na papalapit sa kanya. At sa isang iglap lamang, isang malagim na trahedya ang naganap. Makalipas ang isang taon, masayang nagtitinda sa palengke si Sheena. Yun na ang bago niyang trabaho, kasama ang kanyang ina sa pagtitinda sa palengke. May malaki silang pwesto roon ng mga gulay, bigas at iba pang bilihin na pang-araw-araw. Malakas naman kumita kaya madali silang nakarecover mula sa kahirapan. Madalas ding dumadalaw doon si Dennis para hatiran sila ng merienda. Nung mga panahon na yun, lumpo na si Sheena. Putol na ang isa niyang paa dahil sa aksidenteng naganap noong nakaraang taon. Nilumpo siya ng kanyang karma. Yon ang naging kabayaran sa lahat ng ginawa niya, lalo na sa pamilya ni Lolo Samuel, na nagmula pala sa angkan ng mambabarang. Sa tuwing maglalakad ang dalaga, gamit niya ang kanyang saklay. Gayunpaman, hindi naging hadlang yon para makamit niya ang pagbabago. Dahil kahit kulang na siya ng isang paa, pinilit pa rin niyang magbago at kalimutan ang dati niyang baluktot na pagkatao. Kahit may kapansanan, naayos niya pa rin ang kanyang ugali at tinalikuran na ang pagiging maldita at mapaghiganti. Ang lagi nang nakatatak sa kanyang isip ay huwag gumanti sa kahit na sino man, kahit may ginawa yung masama sa kanya. Hindi niya akalain na yun na rin ang magiging mindset niya matapos niyang laitin noon si Grace tungkol sa bagay na yun. Dahil sa nangyari, nawalan na rin siya ng hilig sa material na bagay. Natuto na siyang manamit ng simple at hindi na rin nagsusuot ng magagarbong damit at alahas gaya ng dati. Kung gaano kasimple manamit ang huli niyang naging amo na sina Rona at Dolfo, ganoon na rin ang ginagawa niya sa kanyang sarili. Napagtanto niya kung gaano kasarap manamit ng simple kesa maging sentro ng atraksyon, kahit ang iba ay nagbubulungan ng masasamang salita laban sa kanya. Dahil simpleng babae na lang siya ngayon, wala nang naiinggit o nayayabangan sa kanya. Naging mas tahimik na rin ang kanyang buhay. Oh, Dennis, nariyan ka na pala. Ba't ang tagal mo naman? Kanina pa ako nagugutom eh. Ang haba kasi ng pila eh. As in, sobrang haba talaga. Tapos, ang init pa. Nasaan na ba yung nanay mo para makakain na tayo? Hintayin na lang natin siya. Saglit lang yon. Teka, tulungan na kitang makaupo dito. Salamat ha. Wala yun. Alam mo, gusto ko lang ulit magpasalamat dahil sa kabila ng mga nangyari, nandito ka pa rin at hindi mo ako iniwan. Mula nung maisipan mo magbago, pati ako binago ko na rin ang sarili ko. Sa totoo lang, ayoko makarma, no? Lalo't ako na lang ngayon ang inaasahan ng pamilya ko. Hindi ako pwede magkasakit dahil wala na magtatrabaho para sa kanila. Kaya nga sa totoo lang, ngayon ko lang talaga naramdaman yung sobrang gaan ng buhay mula nung gawin ko to. Ganun pala sa feeling kapag wala kang kaaway at walang negatibong bagay na tumatakbo sa isip mo, no? Sobrang luwag lang sa pakiramdam at laging maganda ang gising mo sa umaga. Tapos, lagi rin masarap ang tulog mo sa gabi. Isang bagay na hindi ko naranasan noon dahil sa... Alam mo na. Kalimutan mo na yun. Ang importante, iba ng buhay natin ngayon. Kaya sige, kainin mo na yan habang mainit pa at baka matagalan pa yung nanay mo. Maraming salamat, Dennis, ha? At mula noon, ganap nang naging masaya si Sheena sa kanyang buhay. Doon niya napagtanto kung gaano kasarap mabuhay nang walang kaaway at tuksong pinaiiral sa kanyang puso at isipan. Yon! Kumusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, walang sakit at syempre walang iniisip na masyadong problema. Dahil dyan,
meron na naman po tayong shout out. Simulan po natin kay Kent Vincent Baslot. Wow, napakaganda ng pangalan na. Hello po